John 20, verses 1 to 18. Pangunahan ko po ang pagbasa sa wikang Tagalog. Ang segment title po ng ating bubulayin na salita ng Diyos for today, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan, at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Talatang 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ang kausap niya ay ang hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan niyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreyo, Rabboni, nang ibig sabihin guro. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, nakita ko ang Panginoon. At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ang background po ng ating passage na binasa, kung aangat tayo sa kabanatang 18 onward, ay walang iba kundi yung mga naging kaganapan po sa sinelebrate natin kamakailan na Holy Week. Mula Lunes hanggang Sabado ay may nangyari po in Bible times, in the past, in our passage, in this book ni John, especially chapter 18, about yung pagka-aresto sa ating Panginoong Jesucristo, yung paghatol sa Kanya ng kamatayan at kamatayang sa krus, maging ang Kanya pong burial, ang Kanyang pagkamatay, pagkalibing. So ito pong linggo na to, araw ng linggo ngayon, ay sineselebrate ng maraming tao, ng buong mundo, ang pangyayari in the past. History said, at nakasulat po sa banal na kasulatan, ng ating Panginoon ay hindi lamang po napako sa krus, namatay, inilibing, higit sa lahat, muling nabuhay after 3 days mula sa libingan. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos that in this modern time, in our midst, tayo po'y may Diyos na kinikilala at pinaglilingkuran, isang Diyos na buhay. Unlike
a lot of God, even people, or special people, parang extraordinary people in the past, na kinilala ng tao bilang Diyos, namatay, pero hindi na nabuhay. Nandyan si Buddha, diniyos ng maraming tao, namatay, pero hindi nabuhay. Si Muhammad ay kinilalang Diyos ng mga Muslim, namatay, and yet hindi nabuhay. Si Confucius, including maraming tao in the past na naglingkod sa Diyos, ginamit ng Diyos, somewhat kinilala nga ng iba na parang Diyos, pinahalagahan ng sobra sa kanilang mga buhay. Even mga pastors, preachers, servants of God, in God's churches, ay mga namatay din, kagaya ng nabanggit ko, na mga diniyos ng tao. Pero hindi sila muling nabuhay. Kaya, ang laki ng kaibahan ng ating Panginoon na nakilala, kinilala, sinampalatayanan, at pinaglilingkuran sa mga oras na to. Because our God, yes, namatay, pero siya ay muling nabuhay. At may hatid na pagpapala ang kanyang kamatayan na ito on the cross. At ito'y pagpapala na hindi lamang nasumpungan at mararanasan ng mga nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas sa buhay na ito, man din ay in the life to come. Sa next life ay pagpapala na magpasawalang hanggan ang hatid ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Jesus Christ, a resurrected Redeemer. So yan po yung isi-share ko po sa inyo na theme for today. That is our theme for today. Recognizing our resurrected Redeemer. Yung atin pong kilalanin, paniwalaan, i-appreciate, at maging masaya tayo, at pahalagahan natin ng lubos. Alin? Ang muling pagkabuhay o ang pagiging buhay ng atin pong manunubos, and that is our Lord and Savior Jesus Christ. So, I'll be raising to you an interrogative for today. What are the sins and truths in the great resurrection of our great Redeemer, Jesus Christ, that are worthy of recognition? Ano ba yung mga makikita natin, nakita natin na mga scenarios, pangyayari, experiences, especially truths sa dakilang pagkabuhay na mag-uli ng ating dakilang manunubos, and that is the Lord Jesus Christ, na worth it na atin pong i-recognize, alalahanin, paniwalaan, panghawakan, maging kagalakan. Ang una na scenario and truth about the great resurrection of our great Redeemer na worth it na atin pong i-recognize is Mary at the tomb. Mary at the tomb. By the way, maraming Mary sa Bible. Ang ina sa laman ng ating Panginoon Kristo ay Mary. At meron siyang kamag-anak na Mary din. Pero ang tinutukoy po dito sa verse 1 to 11 na Mary ay walang iba kundi si Mary Magdalene. Siya po ay naging lingkod ng ating Panginoon. After na siya po ay pagalingin ng ating Panginoong Kristo. Si Mary Magdalene po ay isang babae na namumuhay sa pagkakasala. At siya po ay meron pong daladala sa kanyang katawan na evil spirit. 7 demons ang pinalayas ni Kristo mula sa kanyang katawan. That is Mary Magdalene. No wonder, sa ating passage, makikita nating sobrang love niya si Lord. Simply because of what the Lord Jesus Christ had done sa kanyang buhay by casting out 7 demons sa kanyang buhay. Kaya nga, nung si Kristo ay inilibing na mamatay, siya yung sinasabi sa ating passage na unang-unang nagpunta sa libingan. Though may mga kasama po siya dyan, na ibang mga kababaihan, may kasama din siyang Mary, pero siya po yung makikita nating sobrang may
grabing pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya po ay pumarian early in the morning at umiiyak, malungkot, hinahanap ang ating Panginoon. Pagpapalain niya sana ng Panginoon, pero meron po siya naging discovery. Malayo pa lang, nakita niya na yung takip na malaking bato sa libingan ng Panginoon ay natanggal na. At ang libingan ay wala ng laman. Wala na doon ang Panginoon. At kapansin-pansin na ang loob ng libingan ay maayos. Yung linen cloth na pinambalot sa ulo at katawan ng Panginoong Jesucristo ay properly folded, nakasalansan ng maayos, at lalo na yung kanyang yung linen strap sa kanyang katawan ay parang buong-buo pa. Yung panyo na inano sa kanyang ulo ay maayos ang pagkakalagay. So walang disarray na makikita doon sa tomb na pwedeng maging ebidensya na ninakaw nga ang katawan ng ating Panginoon. Dahil yan po yung pinalabas ng mga local authorities, especially the religious leaders, na nagpapako sa Panginoon na sa pagwala ng Panginoon sa libingan ay ninakaw ng kanyang mga alagad. Pero ito po ang kalagayan sa empty tomb. Maayos, walang palatandaan na may nagnakaw, may pumasok, at may nangyaring theft sa katawan ng ating Panginoon dahil ang kanyang linen cloth, strap na ipinambalot sa kanya nung siya ay iembalsamo at ilibing ay naroon pa rin, just like a cocoon. Ayan. Kaya nga, hindi ka panipaniwalang ninakaw ang katawan ng ating Panginoon para palabasin siya ay buhay. Kundi talagang ang ating Panginoon nagbangon mula sa mga patay at mahimala siyang kumawala sa mga damit na yan, grave clothes na yan, na buong buo pa siya. So kung may nagnakaw talaga, di ba? Wala namang magnanakaw na talagang iingatan pa yung mga ganyan, na buong buo pa, no? Paano kaya nila gagawin yun kung talagang ninakaw? Ang alam natin kapag may nagnakaw, talagang may gagawin niya na talagang hindi na iingatan, madidisarray ang lugar at makalat, di ba? At hindi na ganyang kaingat at kaganda, ka-orderly ang lugar na pinasok ng mga magnanakaw. So, that's her discovery ni Mary Magdalene nung siya po ay magpunta sa libingan ng Panginoon. First day of the week. Sa Bible times po kasi, sa kalendaryo nila, ibang-iba sa ating kalendaryo. Tayo po kasi, Monday, yung ating first day of the week. Pero in Bible times, sa kalendaryo nila, linggo po ang first day of the week. Kung ang cellphone mo ay iPhone, ang first day dyan ay Sunday. Kaya mag-iPhone kayo, mas biblical yata ang iPhone. No? Dahil Sunday, yung first day dyan. Ang ayaw lang siguro natin dyan, yung yung emblem niya, mansanas na may kagat. Di ba? Tanda ng pagsuway ng unang mga tao sa utos ng Diyos, kinain yung mansanas. So, another na truth scenario na kapansin-pansin sa resurrection ng ating Panginoon is not just Mary at the tomb o yung kanyang discovery, man din na yung kanyang devotion. Dahil of all the women, siya yung makikita nating may pinakamatinding pagmamahal sa Panginoon. At nung makita niyang wala ng laman, nawawala ang bangkay ng Panginoon, dali-dali siyang bumalik sa mga alagad ni Lord. At mayroon sa kanyang naniwala at mabilisang pumunta sa libingan, si Peter and John. Naunang tumakbo si Pedro sa libingan nung sabihan sila ni Mary Magdalene na nawawalang bangkay ni Lord. Kasunod lang si John. Siguro, naunang to make off si Peter. Nahuli si John. Pero ang naunang dumating sa libingan ay si John.
Remember John the Beloved na humilig kay Kristo sa Lord's Supper at the disciple of God na tinawag na John the Beloved, mapagmahal, maibigin, lalo na sa Panginoon, ay pumunta sa libingan na didiskubre ni Mary na wala na ang bangkay ng Panginoon. At after nila makita na wala na yung bangkay ni Lord, umuwi na si Peter and John. Pero naiwan pa rin si Mary. At doon ay patuloy siyang tumatangis, umiiyak, lungkot na lungkot. At takang-taka kung nasaan ang katawan ng Panginoong Jesucristo. At dito po natin makikita na talagang love na love ni Lord, ni Mary ang ating Panginoong Jesucristo. Pakisabi nga po natin, Mary. Yan. So, the problem, mga kapatid, is that si Mary ay may nakalimutan. Hindi niya naalala o naisip na ang Panginoon ay buhay o mabubuhay na mag-uli. Yan po ang patiuna na sinasabi na ng Panginoong Jesucristo na oo, siya ay mamamatay, pero on the third day, the Son of God will rise again. Muling mabubuhay. Kaya nga siya malungkot. Kaya siya umiiyak. Kaya niya hinahanap ang bangkay ng Panginoon. Dahil naniniwala siya na ang Panginoon ay patay at hindi buhay. Alam niyo po, yung kalagayan na ni Mary, wag naman natin siyang hatulan, ha? Dahil somehow nangyayari po yan sa atin. Sa maraming tao na nakakalimot na ang Panginoon ay buhay. Just like Mary. Di po ba? Maraming tao ngayon, even Christians, ay walang kagalakan, walang excitement, walang burning desire and passion, masunod ang kalooban ng Diyos, makasamba sa Panginoon, makapaglingkod sa Diyos. Seemingly, parang si Kristo ay hindi buhay, kundi patay sa kanilang mga buhay. No wonder maraming tao, pag may matinding problema, hopeless. Natatangay ng emosyon, iyak ng iyak, walang kapag-apag-asa, naiirita, nagko-compromise, at all the more, nadadagdagan pa nga ang pagkukulang na nagagawa sa Panginoon. Because they've forgotten na ang Panginoon ay buhay. Are you with me? Just like Mary, a lot of people nowadays ay somewhat may ganyan po na mga karanasan, nagiging gawi na para bang si Kristo ay patay. Dahil matabang, malamig, walang passion, walang eagerness, just like the eagerness ng mga lingkod ng Panginoon, even Mary. Pero somewhat may nalimutan na salita o pangako o katotohanan mula sa Diyos. That is why malungkot, nagluluksa, hindi makamove on, at discouraged and disappointed in life. Mary never thought that Jesus was alive. Pero ang mga taong naniniwala na si Kristo ay buhay, yan yung mga taong kahit may problema, mabibigat na problema, may kagalakan, may excitement, may burning desire and passion to worship and serve God. Are you with me? Lalo na pagka may problemang mabigat. Ano ba pwede natin mabigat na maranasan in life? Ang mamatay siguro. O ang mamatayan siguro ng mahal sa buhay. Are you with me? Pero iba yung naniniwala na si Kristo ay buhay. Dahil siya ay makapagpapatuloy ng may kagalakan, ng may excitement, ng may desire, sumunod, sumamba, maglingkod sa Panginoon. Kaya huwag tayong magtaka kung may mga taong nung mamatayan ng anak, ng asawa, ng kapatid, ng apo, ng mahal sa buhay, sobrang lungkot na. Hindi na nakamove on. At na-disorganize ang buhay. Bakit? Nakatingin kasi sa libingan. Nakatingin kasi sa
nawala at namatay na mahal sa buhay. Look at Mary. Saan po siya nakatingin? Bakit siya malungkot? Sa libingang walang laman. Sa kamatayan ng minamahal niyang Panginoon. Doon siya nakatingin. Kaya, nakakalungkot man, pero, oo, mahirap hatulan, pero ito ay isang pruweba na ang tao, even Christians, minsan nakakalimot na ang Diyos ay buhay. Kapag ka nakatingin sa libingan, nakatingin sa namatay na mahal sa buhay, nakatingin even sa kanyang kamatayan. Possible na kamatayan one day. Pwedeng maging malungkot, mawalan ng pag-asa, even not just excitement but desire to worship and serve God. Ito ang nalilimutan, that the Lord has risen, that Jesus is alive. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may paniniwala na si Kristo ay buhay? Ayan. Pag yan may problema at natangay ng problema at na-compromise pa at di ba, nagko-compromise pa, ayun, palatandaan po yan that we don't believe that Jesus is alive. Amen? Pero mga tao naniniwala si Kristo ay buhay, yan po yung mga taong encourage, may vibrancy, mayroong passion, mayroong pananampalatayang buhay, nakapagliligtas, nakakaluwalhati sa ating Panginoon. Ang pangalawa po na scenario at katotohanan na makikita natin sa great resurrection ng ating Panginoong Jesucristo as our great Redeemer na magandang ma-recognize natin today is the messengers at the tomb. Verse 12 to 13, if I may read sa English naman, ang nakasulat po doon about Mary, sabi po doon, she bent over and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." So yan po ang second scenario and truth, makikita po natin sa great resurrection ng ating great Redeemer na maganda pong maalala natin today, i-recognize natin, pahalagahan natin. Messengers, angels po, yung nakita ni Mary sa empty tomb na nakaupo sa bandang dulo, kanan at kaliwa ng pinaglagyan ng bangkay ng Panginoon Jesucristo, such as that. Ano ang inyo pong mapapansin sa sinabi ni Mary na to na nakita niya? Dalawang messenger, angel, inside the empty tomb na nakaupo. Of course, yung posture nila nakaupo. Yan po ay naglalarawan yan po isang posture ng isang tao o mga personang meron pong kapayapaan. Di ba? Tingnan niyo yung katabi niyo sa kanyang pagkakaupo. Yan ay kaitsurahan yan ng may kapayapaan. Relax na relax. Amen? Ayan, kumukuya-kuya-koy na pag-upo. Di ba? Di ba ganon? Ano ang kasabihan pagka ang tao? Di ba? Minsan sinasabi natin, buti ka pa, paupo-upo ka lang. Pakuya-kuya-koy ka lang. Kapayapaan po ang ibig sabihin nun. Amen? Ibig sabihin nun, pag nakaupo ka na, wala kang ginagawa, wala kang trabaho, o tapos na ang trabaho. Are you with me? Di ba? Yan po ang hatid na mensahe ng messenger sa kanilang postura na nakita ni Mary Magdalene. Nakaupo. Pakuya-kuya-koy. Relax na relax. Ang ibig sabihin, parang, okay na. Wala tayong gagawin. All is well. The work has been done. Wala nang pwede pang gawin. It seems, yan ang mensahe ng posture ng dalawang messenger of God, angels, na sinugo ng Diyos, ng langit. Para ano? Para may ipahayag
na dakilang mensahe, especially kay Mary Magdalene. Parang kanyang puso ay halukayin, gisingin, at meron sa kanyang ipakita na katotohanan na ano po? Una, si Kristo ay tunay ngang buhay. Sa ibang passages of the Bible, sa ibang gospel books, sinabi talaga doon na ang anghel ay nagwika, Jesus is not here. He has risen. That's the message of the messenger, angels of God, kay Mary. At yan ay isang dakilang mensahe para sa lahat ng tao since then, na si Kristo, oo, namatay, pero nabuhay na mag-uli. That is a message of hope and assurance for all people. Tayo na nababasa na lang natin ang history na yan, pangyayari na yan, ang hatid niyan sa atin at sa marami pang tao, even in the future, ay message ng pag-asa at assurance na ano, hindi lang si Kristo buhay, kundi ang lahat na sa Kanya sumasampalataya ay mabubuhay na mag-uli. Meron ding buhay na walang hanggan. Can you imagine kung si Kristo hindi nabuhay, nanatiling patay, kung hindi siya nag-resurrect? Can you imagine? Marami pong masasayang. Marami ang mapupunta sa wala na pinanghawakan, pinaglaban, pinag-alayan ng buhay ng maraming tao in the past. At pinaniwala ang kalooban ng Diyos na masasayang kung hindi nag-resurrect ang ating Panginoon Kristo mula sa libingan. Sapagkat ang hatid na mensahe ng kanyang muling pagkabuhay ay pag-asa sa isang buhay na walang hanggan. Meron ng mga mananampalataya, sasampalataya kay Kristo. Na ang pagkabuhay ni Kristong muli ay katiyakan ng muli din nating pagkabuhay isang araw. Sabi mo sa katabi mo, mabubuhay ka mag-uli. Bagamat tiyak mamamatay ka. Amen? Sino sa atin natatakot mamatay? Hindi mawawalan takot mo sa kamatayan pagka lagi ka dyan nakatingin. Pero pag tumingin ka kay Kristo na nabuhay na mag-uli, na merong life after death, may katiyakan ng kaligtasan ng mga mananampalataya ni Kristo, may buhay na walang hanggan, mawawala ang takot mo sa kamatayan. Nung mamatayan ako ng asawa, marami siguro namatayan na rin dito mahal sa buhay. Sabi ko, susunod na akong mamamatay. Right after na mamatay ang asawa, sabi ko, mamamatay na ako. Alam niyo po kung bakit? Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Ayaw mapatid ang luha sa aking mga mata. Lungkot na lungkot. Walang pag-asa. For 1 whole week, walang tulog. Hindi ako makakain. Hindi ako makapagpahinga. Sabi ko, pag nagpatuloy ito, mamamatay ako. Can you imagine? Di ka makatulog, di ka makakain. Lungkot na lungkot ka. Parang wala ka ng direksyon sa buhay. I told myself, mamamatay ako. And I prayed to God. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo, nagbigay sa akin ng lakas para kumawala sa sitwasyon na yon. Salita ng Diyos. As if ang Diyos ay nagsalita sa akin na nagsasabing, ako ang author ng kapanganakan, ako rin ang author ng kamatayan. And bakit ka mananatili sa sobrang kalungkutan? Ba't ka titingin sa namatay, sa nawala mong mahal sa buhay, sa kanyang kamatayan, sa libingan? Gayong siya ay nasa akin ng piling. Sapagkat ako ay buhay, ang Diyos ay buhay. Thinking that my wife ay believer, believing that my wife is a believer. So, pinaunawa sa akin ng Diyos, nandun siya sa langit at ang ganda na ng kanyang. That made me whole again. Na hindi ako dapat tumingin sa namatay, sa nawala, sa libingan, kundi sa Panginoon na ano po, pinagmumulan ng buhay, ng kaligtasan at buhay magpakailan-kailan pa nga. So the resurrection of the Lord Jesus Christ ay
a message of hope and assurance for the believers ng ating Panginoong Kristo na kung si Kristo nabuhay na maguli, tayo din na pinananahanan ni Kristo ay mabubuhay ding maguli. Sabi mo sa katabi, mabubuhay ka magpasawalang hanggan. Yun ay kung nananampalataya ka kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. So that posture is a posture of peace and at rest, as if telling us that the work is over. Kaya mga kapatid, kung meron pa tayong ginagawa na sakripisyo, paglilingkod, mabubuting gawain para maligtas ang ating kaluluwa, stop that. Huwag mo na yang ituloy. Sapagkat ginawa na ni Kristo ang lahat para maligtas ka. Inalay niya ang kanyang buhay para ipambayad, ipantubos sa atin, sa kasalanan. Kaya, ito pong nakaraang Holy Week, as you can see, ang dami pong umiwas sa karne, hindi nagtrabaho, nagpenitensya, namanata, di ba? May mga ginawang sakripisyo, una, para maligtas ang kaluluwa, mabawasan daw ang kasalanan, mapalapit sa Diyos, maging kalugod-lugod sa Diyos, maging tunay na anak ng Diyos. Pero sa atin, yung mga yon ay dapat bunga lang ng ating pagiging anak ng Diyos na. Pero sila, kaya nila ginagawa para makapasok ng langit, para mapatawad, para maligtas ang kaluluwa sa impyerno. Not knowing na ang makakagawa lang ng kaligtasan ng kapatawaran ng kasalanan ay walang iba kundi ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Kaya wag nating isipin at gagawin, kaya nating gagawin ito, magiging relihiyoso, magiging palasimba, magiging mapagbigay, maging mabait, maging masunurin, maging mabuting para maligtas. Maging masunurin sa batas. Sumunod sa kalooban ng Diyos para maligtas. Stop it. Because all is well. The work is over. That's the posture ng anghel na nagsasabing, relax na tayo. Tapos na. Just like what Jesus said on the cross, it is finished. Nung iyukayok niya ang kanyang ulo, natapos na. Amen? Natapos na ang nire-require ng Diyos na kabayaran ng kasalanan. Sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo, sakripisyo ni Kristo sa krus, sa ikaliligtas, ikapagpapatawad ng kasalanan. So nais ng messengers, ng angels of God, pinadala mula sa langit para Para may ipakita kay Mary ang hindi niya nakikita. Hindi niya nakikita na si Kristo ay buhay kasi nakatingin siya sa empty tomb. Nakatingin siya sa nawawalang bangkay ni Lord. Siya ay nag-exercise ng pananampalataya by sight. Walang bangkay. Bukas ang libingan. At kaya siya malungkot. Hindi niya nagawang lumakad ng may pananampalataya, believing to the word of the Lord Jesus Christ that after 3 days, mabubuhay ako maguli. Nanatili siya na nakatingin sa libingan at sa kamatayan ng Panginoon. Kaya, isang maganda to, mga kapatid, na example sa atin, na tayong tumingin sa mga nakikita, sa mga nararamdaman, sa mga naiisip, over and above sa salita, kalooban ng Panginoon. Ang importante mangibabaw sa atin ay ang salita ng Diyos, pangako ng Diyos, ang kanyang katangian, ang kanyang kakayanan over our lives. Whatever the circumstances meron tayo, ano man ang ating nararamdaman, ano man ang ating mga sitwasyon na parang seemingly wala nang solusyon ng mga problema, we need to walk by faith and not by sight. Amen? Sapagkat ang Panginoon po natin ay buhay. Amen? He is alive. Ang pangatlo po na sin and truth na makikita natin sa great resurrection and
pagtubos ng Panginoon sa atin by His blood, by His life on the cross is the Messiah at the tomb. Ang Savior natin, si Jesus Christ, sa libingan. Nung magpunta po si Mary Magdalene sa libingan, walang bangkay ng Panginoon. May nakita siyang angel at nagsabing, bakit ka umiiyak? Kasi po, nawawala ang bangkay ng aking Panginoon. May kumuha. Iyak siya ng iyak. At all of a sudden, napalingon siya, nakita niya si Jesus Christ. Na nagtanong sa kanya, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Pero hindi niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Napagkamalan niya ang Panginoon na gardener o sepulturero. Kasi ang sinagot niya kay Jesus, nung tanungin siya ng Panginoon na, bakit ka umiiyak? Sino hinahanap mo? Nawawala po yung aking master. May kumuha. Alam niyo po ba kung nasan siya? Saan niyo po siya nilagay at kukunin ko siya? Mary said to Jesus. So, kitang-kita natin, mga kapatid, na meron talagang confusion si Mary Magdalene. Hindi niya na-recognize kasi ang Panginoon. Meron siyang blindedness. Hindi siya makita kasi sa iba siya nakatingin, sa empty tomb. Hindi siya nakatingin sa salita ni Kristo, sa pangako ng Diyos, sa revelations of God. Just like many of us, many other people around us, na kaya may hindi makita na kalooban ng Diyos. Sa iba kasi nakatingin. Hindi sa salita ng Diyos, hindi kay Kristo, hindi sa Diyos, hindi sa kalooban ng Diyos, hindi sa mga pangako ng Diyos. Kaya hindi nila makita ang Panginoon in their lives. Hindi nila makita ang dapat nilang makita in their lives. Hindi nila ma-recognize ang kalooban ng Diyos in their lives. Kasi sa iba nakatingin. Kaya ang tao, even Christian, pag may problema, ang laki ng tendency hindi na sa Diyos tumingin, kundi sa problema, sa sitwasyon, sa tao, sa circumstances, sa mga wala, sa pain, sa anumang mga needs in life. Nalilimutan ng salita ng Diyos. Hebrews 13:5, alam niyo po nakasulat diyan. God said, Jesus said, never will I leave you, never will I forsake you. Hebrews 13:5. Diyos ang nangusap. Diyos ang nagsabi. Ito po ang hindi na makita ng tao o magawa ng tao kapag ka siya, ikaw, tayo, nakatingin sa problema, sa wala, sa ginawa sa atin, sa hindi natin gusto nangyayari sa ating buhay, sa mga need natin na somehow parang imposible, hindi natin masumpungan, parang hopeless tayo na mapasa atin yan, magawa natin yan, marating natin yan, ma-achieve natin yan. So pag doon tayo nakatingin, ganun ang ating kalagayan, at hindi sa salita ng Diyos na nagsabing, hindi kita pababayaan, ay talagang just like Mary. Iiyak ka, distracted ka, magiging short-sighted ka, at hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos, lalo na ang ating Panginoon. Maraming tao ganyan. They fail to see Jesus. Kasi sa iba nakatingin. Sa sariling gusto, sa sariling pleasure, sa gusto niyang gawin, at hindi na sa kalooban ng Panginoon, sa salita at pangako ng ating Panginoon. Kaya nga, si Mary ay kinonfront ng Panginoon dyan. Asking her, why are you crying? Who is it you're looking for? Diba? Nung sumagot siya na, hinahanap ko yung katawan ng aking master, sa inyo po ba nilagay? Kukunin ko siya, baka alam niyo po kung nasan siya. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Mary, di ba? Balikan niyo po yung inyong Biblia. Tinawag siya ng ating Panginoon sa kanyang pangalan, Mary. Pakisabi mo nga, Mary.
At doon nabuksan ang kaisipan ni Mary nung tawagin siya ng Panginoon sa kanyang pangalan. Mary. Yun po ay tawag na hindi tawag ng Creator sa kanyang creature. Yun po ay tawag hindi ng master sa kanyang servant, kundi tawag ng isang pastol sa kanyang tupa. Struggling sheep. Ganun po ang tingin ng Panginoon Jesucristo kay Mary. Kung ba't siya nagpakita sa kanya at tinawag niya siya, gusto niyang hindi lang i-steer ang puso ni Mary, kundi maipaunawa sa kanya ang katotohanan na siya ay buhay. Na siya ang kanyang kaharap at kausap. At hindi niya nakikilala, nare-recognize. Isang pagtawag na tagos sa puso. Ramdam mo na iniibig ka, minamahal ka. Ganyan po yung mga pastol sa kanilang mga tupa, yung tunay na pastol. Sila ay mapag-alaga sa kanilang kawan. Pag kami humihiwalay, sinasaway. Kung mapapahamak, papunta siya, ang direksyon nila ay papunta sa bangin. Kinukuha ang atensyon ng shepherd, ang mga sheep, at nire-redirect kung kinakailangang pangkuin, kung kinakailangang hatakin. At kung nakikitang may karamdaman, may pilay, mayroong kagutuman, kauhawan, may pagmamahal na hindi lang sila tinatawag, kundi pinagkakaluban ng pangangailangan. So ang nakita ng Panginoon, ng Messiah, ni Jesus Christ kay Mary, ay kawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos, sa kanyang salita at pangako, na siya ay muling mabubuhay, na siya na ang kaharap niya. John 11:25, si Jesus mismo ang nagsabi po dyan, I am the resurrection and the life. Jesus said in John 11, kung aatras ka ng ating passage, nasa chapter 20 po tayo, sa John 11:25, pati una na pong sinabi ni Jesus, sinalita niya ang salita ng Diyos. I am the resurrection and the life. At sa John 14:6, inulit pa ng Panginoong Jesucristo yan. Sabi niya, dinagdagan pa ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ito ang nabubuksan sa kaisipan, puso, at buhay ni Mary Magdalene sa pagpapakita sa kanya, hindi lang ng mga messengers of God, ng mga anghel mula sa langit, man din ng ating Panginoong Jesucristo on that empty tomb. Bukas na libingan ang ating Panginoong Jesucristo. So, on this topic, on this theme na alliterated, sino po nakakaalala sa atin in our outline? PowerPoint presentation, 3R. Okay? Okay. Recognizing the resurrection of our Redeemer. Yan. 3R. Pakisabi nga po natin, 3R. Yan po yung ating theme for today. Recognizing the resurrected Redeemer ng ating mga buhay, and that is the Lord Jesus Christ. So, meron tayong naging acrostic points today. Tandaan nyo ba? Kung ano? 3M. Ayan. Pero dagdagan natin ng 80. 3 mats. Hindi amats, ha? Iba yung amats. Yun yung mga naging kalagayan. Maraming tao nitong Holy Week, lakas ng amats. Kasi inuman dito, drugs dito, di ba? Pleasure dito. High na high. Saan? Sa pleasure. Sa mga intoxicating na inumin. Okay? 3 months. Una, Mary at the tomb. Messengers at the tomb. Messiah at the tomb. Sana maalala natin palagi ito. 3 scenarios, truths, so important na ma-recognize natin saan? Sa resurrection ng ating great Redeemer, no other than the Lord Jesus Christ. So I propose, number 1, look for Jesus in your life. Kaliligtas ng ating kaluluwa.
Huwag nating ipamarali ng ginagawa nating mabuti, pagsasakripisyo, pamamanata, pagsunod sa batas, etc., ay daan para maligtas ang ating kaluluwa. Remember, ang basis ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. John 1:12 said, To all who receive Him, to all who believe in His name, Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. Look for Jesus. Kung hanap mo kaligtasan ng kaluluwa, assurance of salvation, look for Jesus. He's the only way, and He's the truth, and He's the life, everlasting. In your life, as believer of the Lord Jesus Christ, if you look for Jesus, lagi kang merong masusumpungan. Pag hindi si Jesus ang hinahanap mo, pwedeng wala kang makita. Pwedeng ibang makita mo't masumpungan. But if you will look for Jesus in your trying moments of life, sa problem na meron ka, sa pangangailangan meron ka, kung lagi mo siyang sinisik, inuuna mo siya, siya ang gusto mong masumpungan, mapaluguran, sa Kanya mo gusto, makatanggap ka ng provision sa iyong need. Naniniwala ka na siya ay sovereign, in control sa lahat, siyang source ng lahat ng mabubuting bagay, lahat ng iyong kailangan. If you look for Jesus, you will always find the provision na kailangan mo sa iyong buhay, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ito bang Holy Week? Did we look for Jesus? O ang lagi nating naisip o inisip natin, saan ba ako pupunta? Ano ba gagawin ko? Sa bawat araw ba, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, did you look for Jesus? Did we look for Jesus? Nasa puso ba natin, araw-araw, gusto nating makita si Kristo? No wonder, meron tayong naging dry na Holy Week because we don't look for Jesus. Pero kung nanood ka ng mga Passion of the Christ, ng mga kwento ni Moses, di ba? Ng 7 last word ng Panginoong Jesucristo sa krus. Kung yan ang mga, it's the same as you're looking for Jesus. At truly, meron kang masusumpungan. If not, sa iba ka tumingin, di ba? Sa hobby mo, di ba? Sa pleasure, sa pahinga, sa gala, sa bakasyon, sa masarap na pagkain, sa loved ones mo na makasama mo, makabanding mo, makareunion mo, and you did not look for Jesus, I do believe meron tayong hindi makikita. Una na ang Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. But if we look for Jesus, hindi pwedeng wala tayong makita. Sa mga panahon na parang tahimik ang Diyos sa ating buhay, parang hindi natin siya maramdaman, parang dry tayo, look for Jesus. Makipag-usap ka ng personal sa Panginoon and tell God, please Lord, revive me. Touch me. Lord, refresh me. And you will find Jesus. Amen. Mararanasan mo siya. May-empowered ka. Matatransform ka. Magiging mas malapit ka sa Panginoon. Mauunawaan mo ang Diyos, ang Kanyang ginagawa. Masusumpungan mo ang hindi mo malirip na kabutihan, biyaya at pagpapala ng Panginoon if you will just look for Jesus. Number 2, I propose that like 3M. Pakisabi nga natin 3M. Tanda pa ba natin? Ano ibig sabihin 3M? Sa ating passage. 3 persona yan. Mary Magdalene, messengers, and Messiah, Jesus Christ. 3M. Like 3M, we need to go and tell others that Jesus is alive. Di ba? Yan ang sabi ng angel ng Panginoon Jesucristo kay Mary. Puntahan mo mga alagad ko. Ibalita mo sa kanila na ako'y buhay. Ako'y mauuna na sa Galilee, magkita-kita kami doon. Jesus said. Ano ginawa ni Mary?
pumunta. Ipinamalita niya ang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Ang messengers, angels, sa langit nakatira, sumunod din sa Diyos. Bumaba at may ipinahayag, hindi lang kay Mary, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. At napasulat pa hanggang sa ating panahon, nag-e-echo ang mensahe ng mga angels na to, messengers na to, na He's risen. He's alive. Jesus is alive. The messenger said. And Jesus himself, the Messiah said, ako ito. I live forevermore. Jesus said. At nakita yun ni Mary. Kaya nga sabi ni Mary, nung makilala niya na si Lord, napagkamalan niyang gardener, anong sabi niya? Rabboni! Alam niyo po, ibig sabihin ng Rabboni ay teacher o master, teacher. May 3 level ang guro sa katawagan. Ang una, Rab. Ang pangalawa ay Rabbi. Ang pangatlo ay Rabboni. Ang Rabboni ang pinakamataas na klase ng teacher. And that's the Lord Jesus Christ, one of His title. Rabboni. Yan ang sinabi ni Mary Magdalene. Nung makilala niya, oh, Rabboni! Ang ibig sabihin ay pinakamahusay, pinakamataas, walang kapantay na guro. And that is the Lord Jesus Christ. Nakita niya ang Panginoon buhay. And that's a great message of hope and blessing. Hindi lang sa Kanya, hindi lang sa mga disciples, hindi lang sa mga tao sa kanilang kapanahunan, even in this modern time. In our midst as people of God, believers ng Panginoon, o sa mga would-be believer ng ating Panginoon, ang Panginoon Jesucristo, yung Kanyang resurrection, ay isang dakilang mensahe ng pag-asa at pagpapala, not just in this life, but in the life to come, an everlasting life. In the bosom of God, in heaven, time comes. Let us pray. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe. Ipinaunawa sa amin today, ipinahayag sa amin today. Mensahe na hindi po lagi naming naririnig. Your resurrection. Ang mga katotohanang nakita namin sa buhay ni Mary. Ang kanyang confusion. Pero nakita naming grabing pagmamahal sa Panginoon. Oh God, thank you for your grace unto us. That by your sacrifice on the cross, kami po ay na-redeem sa aming pagkakasala. Binigyan nyo kami ng pagkakataong kumilala sa inyo, makakilala sa inyo, manampalataya sa inyo. Marami pong salamat, aming dakilang Diyos. Pinili nyo kami, tinawag nyo kami. Pinagpahayagan nyo kami ng inyong dakilang mensahe, revelation, na nakapagliligtas ng kaluluwa, bumabago ng puso at buhay ng tao. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong rebuke sa amin today, just like Mary and the disciples, na hindi po naniwala sa salita ng kanilang master, that on the third day, He will rise. Sapagkat hinanap pa rin nila kayo, Panginoon, sa libingan, sa mga patay, bagamat kayo po ay buhay. Oh God, forgive us. Dahil may mga salita po kayo, hindi namin nasusunod. May mga salita po kayo, bagamat alam namin, nauunawaan namin, nasa aming mga puso at isipan, pero hindi po namin nasusunod. Patawad, Lord, may mga salita po kayo, nalimutan namin, Panginoon. Hindi namin naalala. Dahil na-focus kami sa tao, sa kakulangan, sa kahirapan, sa problema, sa pagsubok, sa aming iba't iba na mga naging circumstances in life. Forgive us, Lord.
sa mga panahong nagdesisyon kami on our own, not based on your holy words and revelation. Forgive us, Lord, na naging judgmental kami, Panginoon. At nalimutan namin kayo ang nakakaalam ng lahat. Kayo ang hahatol, kayo ang gaganti. Oh God, forgive us sa mga panahong naging hopeless kami sa bigat ng aming problema at pangangailangan. Forgetting that you are with us by your Spirit, that you have promised to never leave us nor forsake us, that you have promised to be our great provider, our great shepherd, our teacher, our shield, our rampart, our joy. Nabuhay kami, Panginoon, sa pagkakasala, sa pagsalansang, sa kalungkutan, sa pagsuway, sa hindi pagiging passionate sa inyong kalooban. Oh God, forgive us sa mga hindi namin nakita na kalooban niyo, kapahayagan niyo. Forgive us sa nakita naming kalooban niyo, kapahayagan niyo. Hindi naman namin nasusunod. Hindi pa rin namin nasusunod. Maliit man, na utos niyo, Panginoon, bahagi ng aming buhay, hindi namin maisuko sa inyo. Hindi namin mai-align sa inyong kalooban. Sapagkat ang naghahari ay kami, nasusunod ay kami, at hindi na po ang inyong kalooban. Oh God, forgive us sa kawalan namin ng passion to obey you, to serve you, to honor you, to glorify you in every area ng aming pong buhay. Oh God Almighty, salamat po sa inyong salita na sana'y patuloy po na maging enlightenment namin, maging strength namin, maging wisdom namin, na maging victory namin in this life. Oh God Almighty, in the power of your Spirit, in the power of your word, continue, Father, to enlighten us, to empower us, to transform us, to lead us unto your awesome presence, Lord. Recognizing you as our God, Creator, Savior, Redeemer, Provider, and Deliverer. Oh God, our great Shepherd, our great teacher and master, the source of everything that we have, the source of everything that we need in this life and beyond. We come to you by faith. We come to you by submission. We come to you humbly, oh God, recognizing you as our God, supreme, almighty, miraculous, all-knowing, dependable, and trustworthy God. Thank you so much, Lord. Kayo na pong bahala sa bawat isa sa amin na nakikita nyo ang puso. Binubuksan sa inyo. Kayo ang nakaluklok. Kayo naghahari. Kayo ang inaanyayahang patuloy na maghari at masunod. Mapaglingkuran hanggang wakas. Salamat po, aming dakilang Diyos. Ang aming Diyos, dakila, buhay, buhay, magpakailan-kailan paman. Salamat po sa inyong resurrection sapagkat ito po'y nagbigay sa amin ng message of hope and assurance that as you live, we will live. That's just like what you are now, who lives forevermore. Sinabi mo, Panginoon, sa inyong salita, sino man ang pinananahanan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Oh God, thank you for your election. Thank you for your calling. Thank you for your sacrifice on the cross. Thank you for our God who lives forevermore. Glory to you. We commit everything to you. We commit our lives to you. May you be blessed sa iyong mga buhay, not just for today, but for the rest of our lives. All this we ask and pray with faith and thanksgiving in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. And we say, Amen. 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 Amen and amen.